Alam mo, minsan iniisip ko, ang hirap din palang maging malayo sa pamilya, hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa gabi na oras dapat kasama mo siya pero wala, tahimik lang. Minsan, kahit may ilaw sa kwarto parang madilim pa rin. Kasi wala yung presensyang sanay kang maramdaman. Yung boses na lagi mong naririnig bago matulog. Yung tawa na pumupuno sa bahay. Sanay akong pag-uwi, may ngiti akong sasalubong. May kasabay akong kumain, may kausap habang nagkakape, may maririnig na kwento, kahit simpleng kumusta ang araw mo. Pero ngayon, ako lang, isang plato, isang upuan, isang tahimik na kwarto. At sa bawat pagkagat ng tinapay naiisip ko, sana kasabay ko siya. Sana nandyan siya. Yung asawa kong laging nandyan dati, kasabay kong tumatawa, kasabay kong nag-aalala, nakakatuwang isipin, no? Na dati ang dami naming maliliit na bagay na di namin pinapansin. Ngayon, yung mga simpleng sandali na yon, yun pala ang pinakamahalaga. Ang totoo, hindi pera ang pinakamahirap hanapin dito. Ang pinakamahirap ay yung presensya ng taong mahal mo, yung gusto mong may kayakap, may kasalo, may karamay. Yung kahit pagod ka na basta may kausap ka, gumagaan lahat. Pero kapag malayo ka, lahat ng pagod ikaw lang ang humaharap. Lahat ng tahimik, ikaw lang ang nakakaramdam. At minsan, kahit gusto mong umiyak, wala kang oras. Kasi kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong ngumiti kahit gusto mo nang sumuko. Minsan nga, naiisip ko, kapag may magandang nangyayari sa akin dito o may konting tagumpay, gusto ko sanang sabay naming ipagdiwang. Sana nandun siya at sana kasama ko ang mga anak namin na ngayon, malalaki na siguro. Sana naririnig nila ang mga kwento ko at kung gaano ko sila kamiss. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, hanggang kailan kaya ganito? Hanggang kailan ako makukontento sa tawag, sa mensahe, sa video na minsan mahina pa ang signal? Pero pagkatapos ng bawat tanong, laging may sagot sa puso ko. Hanggang sa kaya ko pa. Hanggang sa may rason pa akong mangarap para sa kanila. Kasi alam ko, darating din ang araw na yon. Darating yung panahon na hindi ko na kailangang magsabing sana. Kasi magkakasama na ulit kami. At sa araw na yon, lahat ng lungkot, lahat ng gabi ng katahimikan, mapapalitan ng tawanan, ng yakap at ng mainit na presensya ng pamilyang buo muli. Hanggang sa dumating ang araw na yon, magpapatuloy ako kahit minsan mabigat. Kahit minsan parang walang kasabay, magpapatuloy ako. Dahil ito ang tungkulin ng isang asawa, isang ama, ang magmahal. Kahit malayo ang magsakripisyo pero may ngiti sa puso. Dahil para sa pamilya, walang layo ang makakahadlang.